warrant of arrest. Pero na exceptions ang gihatag ang balaod ana. Among others kanang exception nga pwede ra dakpon nga walay warrant of arrest kung ang usa ka tawo nga nagbuhat og krimen giingon na siya is actually committing the crime, about to commit, padung siya buhat in front sa katong arresting officer, o bag-o lang yun niya nabuhat nga nakitaan sa siya sa arresting officer, usa na siya sa mga sirkumstansya. Unsa pay lain yung mga sirkumstansya ato minumduman, kadang naay personal knowledge ang arresting officer nga katong giiyang giaresto, naa siya'y knowledge nga mao gyud ang nagbuhat sa krimen, sa alleged crime, o kana pong mga nang puga gikan sa prisuhan. So diri dapita Bomborex, ang balaod naghatag og exception pero generally kinahanglan jud og warrant of arrest. So dili ta mo focus sa exceptions. Unsa may consequence or unsa may requirements kung madakpan ka nga walay warrant. Okay? Number one, kinahanglan mo fall sa exceptions nga gihatag sa balaod. Kay kung wala atong mga exception, invalid ang imuhang arrest. Pero for example, nadakpan ka kay allegedly caught in the act ka, dili gihapon na pasabot nga i-indefinitely detain ka or prisuhon ka. Ano man, kay naaman tayo gitawag po nga concept of arbitrary detention. This is part of due process. Ang balaod, specifically sa atong revised penal code, naghatag lang og maximum hours nga kung dili gani mapasakaan og kaso after sa kanang arrest nga walay warrant, kinahanglan na siya buhian. Ang time frame ana nga gihatag sa balaod, number 1, 12 ka oras, 18 ug 36 ka oras. Kung moing kag 12, anhi ka sa mga light penalties kanang mga arresto minor, kanang dili mo lapos sa 30 days ang maximum penalty sa crime. Kung ani pud ka sa 18, ari ka sa mga correctional, kanang dili mo lapos og 6 years. O katong mga 6 years pataas, maximum of 36 hours lang. So, generally, ang pinaka-maximum limit gyud nga gihatag sa balaod is 36 hours. Kung dili gani na makapasa ka og kaso ang piskal, dili sa pulis kay lahi man na ang complaint nga i-file sa pulis. Kay ang pulis mo file og complaint dito sa piskalya, ang piskalya mo determine kung na ba di probable cause sa inquest proceedings o niya ana pa niya i-file ang information diha sa korte. Ang kanang 36 hours basihan na sa pag-file sa prosecutor or fiscal dito sa korte, dili dito sa pulis. So kung dili pa gani makapasa ka og kaso ang fiscal within that time frame nga gihatag sa balaod, kinahanglan na siya buhian. Kay kung dili na siya buhian, naay dako nga liability ang katong police officer or official of violation diha sa revised penal code is Article 124, arbitrary detention in connection with Article 125 of the same revised penal code of the Philippines. Yes, yes, attorney, og sa kini pong sa pag-process na sa dinakpan gikan sa kining pagkadakop kanang the moment nga gidakop nya hangtod na sa pag-process sa inquest proceedings, attorney. Okay, well, first of all, the law gives the police and the prosecution only up to maximum 36 hours sama sa gikaingon na niya. At most, depending sa gravity sa offense, to complete the inquest proceedings. Kanang inquest proceeding, magkalahi na siya sa preliminary investigation. Kaya mo yung preliminary investigation, wa pa nadakpa ang tao. Pero kung madakpa na gani ang tao, o niya, ato na siya sa police station, kinahanglan na siya iagi o investigation, pero lahi na siya nga kasi sa investigasyon. Ang tawag na inquest proceedings before the prosecutor. So, the moment nga walay makita nga kalapasan ng prosecutor, iya na i-mandato diha sa mga kapulisan nga buhian ng usa ka tawo. Kung in kaso ganig makita niya nga probable cause, sakto ang pagka-aresto, then mo recommend na siya nga diha lang sana kay ato nang file lang with information dito sa korte o niya mohatan na siya recommended bail kung bailable ang usa ka offense. Take note, dili tanan nga mga offenses bailable kay naay requirements ana niya, pero in kaso ganig ang usa ka offense bailable, diha ra na siya pwedeng ma-apply kung naanay charges nga gi-file na dito sa korte. Kay ang bail ana naman na nimo i-process kung tuan na gid sa korte o niya napasakan ang kaso, ana na sila mo apply for bail. So if the inquest prosecutor files the case in court, the judge can
or may grant the bail depending on the nature of the offense. Any closing message na lang, attorney, para sa to ang mga kabumbo karon? 12-18-36-hour rule under Article 125 in relation to Article 124 of the Revised Penal Code of the Philippines reminds us that no one may be deprived of liberty longer than what the law allows. When we respect these limits, when we respect the rule of law, we honor both justice and humanity. Daghang salamat. Attorney Bilardo Kilaton Jr., daghang kayong salamat, attorney, nya mayong hapon diha kanimo. Daghang salamat, may hapon, Bumbo Rex.